Good morning, everyone, and welcome to another episode of Blessed Filipinas TV. This is your host, Cherry Marian Stermal, with Hello, everyone. Good morning. I'm Frank Resma, and we're excited for this episode today. Pag-uusapan po natin ang patungkol sa Cooperative Development Authority o CDA. yes, and of course, mayroon na naman tayong mga nakakagulat na guests. Huwag kayong mabibigla Pero bago natin sila tawagin, siguro Sir Frank, Cherry, ano ba ang pagkakaalam mo dito sa CDA? Ano ba ang meron dito sa CDA? yun ang dapat nating alamin mamaya. Doon sa mga guest natin ngayon. Kasi sila talaga very much involved sila with CDA in coordination with them. Dahil nga po, ina-extend natin po ang mga programa ng CDA with our members of Blessed Movement. Now, shall we call on? May we also introduce and welcome our guest. Yes. Ang magigiting natin kasama sa Blessed Movement. Sobra. None other than our Blessed Movement National Chairman, Herbert Antonio S. Martinez. Magandang bagong Pilipinas sa ating pong lahat. Nandito na naman po kami at para talakayin naman ang iba't ibang bagay at ngayon po ay ang tungkol sa cooperative. Sekjen. Blessed morning po, Ate Cherry, Vice Morning. Frank, Vice Morning, Chairman good morning. Herbert. Blessed morning po, everyone. Yes, talagang, alam mo, napapansin ko lang si Sir Herbert, Tignan mo naman, parang bumabata. Ba't ka ba pabata ng pabata ngayon? Meron kang, parang may ginagawa ka bang sikreto? Ano Share mo ba? naman, matanda pa yata ako. Ano ba ang ritual mo sa umaga? Sasabihin mo bang Wala. 40 years old na yan? Ah, Hmm. Ganun lang na sa akin kasi importante yung tulog. Wow. At syempre, ako ay binigyan na isang buwan na ng ating isang kaibigan, kasamahan. Isang buwan ko nang iniinom ang ating produkto. Ano ba? Ito Na- ba? yan, Oh. yan po ay collagen, stem cell at saka placenta po. Napakaganda. Liquid Bukod placenta. sa ako'y mukha na talagang bata at ako'y hindi ko may kinakaya, ako'y senior na po. Ako ay 63 years old. Pero sa pag-inom ko na ito, napupunan nila. Ewan ko, tama ba, Vice? Banat na Vice banat. Chair? Ako ba ay Napapansin- mukha lang daw Napapansin namin may tumutupo ng buhok. That's true. Ayun, talaga. Ganun talaga Oo. Isa Pero yan po sa- maganda. At ang maganda, masarap ang panlasa. 15 ml lang a day ang iinumin mo. Akala ko to ginagano, Ay, hindi hindi, pala. ako, Hindi siya ni straw. So 15 ml a day, matagal 15 gamitin ml a to. day, So mga most likely may isang buwan, kaya ng isang buwan to. pagka ikaw lang ang iinom yan, talagang Mm. isang buwan. How Ay. widely distributed na ba ang produkto na ito? Actually, marami na yan. At bago pa lang kasi yan dito sa Pilipinas. Okay. Oo. So muli, Sana baka bili kayo at pakainom para bumata rin kayo tulad ng Oo. iba. I-try natin to tapos Alright. tignan natin kung ano. So, Kailangan na natin yung mga this is ganyan. Shinjuku Oh. liquid stem cell. Muli po Oh. sa ating mga kaibigan, sa ating mga members ng Blessed, tangkilikin po natin ang ating produkto. Yes, Unahin muna natin ang atin. that's true. And Shirakawa liquid placenta. Okay. At saka yung ano natin yung mga kasamahan natin ng mga partners organization, kung meron ho kayong produkto, sabihin nyo lang ho dito at ilalabas ho natin yan at para naman Magdadala ako. ma-advertise natin. Ako na din, sasabihin ko na. Yung mga The Green Kitchen products ko, Sige, Ay, magdadala ako dali mo rin. next time. Oo. Magdadala ako. Okay. Okay, si Section naman, ano bang may alok ng produkto? Wala, siyempre, sabi narinig ko kay Chairman, tumutubo daw yung buhok. Kailangan. Baka naman may pre-taste yan mamaya. Oo nga Okay, naman. so, Alright. Chairman, tanungin muna natin si Chairman Oo nga, Cherry. doon na tayo sa serious, Marami kasi sa ating mga miyembro ng Blessed Movement, kung saan nagtatanong sila, ano nga ba ang mga programa na pwede naming ma-avail as a member ng Blessed Movement. Isa sa mga sinusulong at talaga namang ginagawa natin ng paraan, Chairman, ay yung paano buuin ang isang grupo na magkaroon sila ng kooperatiba. Kwento mo sa kanila, Chairman, yung pagpunta at pagbisita natin sa CDA. Tama Yeah. ka. Tama si Vice Frank. First off, Chairman, para din sa kaalaman ng iba, ano ba ang kooperatiba? Kunwari ako, hindi ko alam ang kooperatiba. Ano nga po, ma'am, muna ito?
Para in layman's language. Bali ang kooperatiba under Republic Act 6938 Wow. for social justice, no, to empower Filipino people, especially the poor ones, na bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng sariling hanapbuhay. Pero na-amend po yan ng 9520 na ine-extend na yan pati hanggang financial investment. Binigyan na po ng bagong batas. Ito lang 2008. So meron na po tayo mga assembly cooperative. So ngayon binubuo na rin yung mga federal cooperative. At ngayon pinipilit natin ang Pilipinas na maging member ng International Cooperative Association. I So see. napakalawak po. At alam nyo ba ang kooperatiba, in terms of business, sa Japan, sila ang pinakamalaking negosyante ay pag-aari ng kooperatiba sa Japan. Ayun. So, ayan, Chairman, napag-usapan po yun. Di ba, gano'n naman ang mga tanong natin talaga ng mga tao. What is it for us? Di ba, kapag ako'y miyembro ng Blessed Movement, tungkol sa kooperatiba, ano ba ang magagawa natin to connect them na magkaroon ng kooperatiba? Maiuna ko lang kaya lalong pinapalawak itong kooperatiba na ngayon natin dito sa atin ngayon dahil bahagi ito nung gusto ng ating Pangulo na yung 2028 na tayo, ang bawat Pilipino ay maging middle class family through sa pagiging entrepreneur nila. Yan, bahagi yung kooperatiba na yan. Itong kooperatiba na to, ang CDA ay nagbibigay ng orientasyon at mga pagbabahagi kung ano yung kung ano ang dapat mong gustong maging kooperatiba. Ikaw ay pwedeng maging agri, Lending. consumer, o whatever, kung ano yung gusto yan. At sa darating po October 2, Ayun. dito po sa Bagong Pilipinas, magkakaroon po tayo dito ng orientation. At walang iba kundi si ASEC Virgilio Lasaga ang magbibigay ng orientation po Sa ating mga dito members. sa ating mga membro. Mm. Nakapagpalista na po yung iba. Kung may gusto pa kong humabol, October 2 pa ho yun, pwede ho kayong humabol kung may slot pa po. Kasi napakalaking bagay ho yan. Ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, Sec Jen, 15 ba o 25 membro ang para makapagbuo ka ng isang kooperatiba? Tama po yan, Chairman. 15 incorporators to start a cooperative. Either a consumer first or a lending cooperative. Dalawang klase kasi yan as a consumer cooperative or isa yung lending, yung nagpapautang. Pero you cannot have it both at the same time. So meron siyang time process. At least 1 year, pwede ka na mag-apply as a multi-purpose cooperative. Ayun. Cherry, marami nagsasabi na hindi raw ganun ka-successful ang pag-establish nitong kooperatiba. Anong sa palagay mo bakit hindi o nag-fail ang cooperative? For my opinion po, no, hindi yan po sa lahat applicable. It's just the same normal business, no, kahit corporation yan or single proprietorship or SMEs, whatever. It's a matter of the management. Kasi siya pa rin po yung magdadala. So, as much as possible, dito po sa Blessed Movement, ine-extend natin sa kanila na hindi natin sila tutulungan lang na makabuo ng kooperatiba. Tuturuan rin natin sila ng management aspect. Kasi hindi naman po lahat yan sila na nakapag-aral ng management. So wala rin experience sa business. Nabalitaan lang nila na pag nagkaroon ka ng membership sa cooperative by the word itself, kasi pag nag-orient ang cooperative or CDA, yung word yan, Chairman, pag nabasa mo, cooperativa, may 3 word yan. Yung Okay. co-op, pera, tiba. O, pag pinagsama-sama mo yan, nag-cooperate kayo, magkakapera daw kayo at titiba-tiba. Hindi ganon. So wala pong overnight success. Pinagtatrabahuhan yan, pinagpaplanuhan po natin yan. So wala pong mga misconception lang na hindi lahat. Totoo yun. Pero again, it's up to the management. Ayun. As Yes. compared with
For example, single proprietorship, corporation na mga gano'n, ano po ang Kaibahan. kaibahan ng isang kooperatiba? Kahit very brief, kasi magkakaroon tayo nga po. Again, ladies and gentlemen, recap lang natin, October 2 po, sa mga gusto pong magkaroon ng kaalaman tungkol sa kooperatiba, magpalista lang po tayo dito po sa Blessed Movement. So, sagutin na po natin yung question. Apo, ang difference ng single proprietorship, siyempre, the word itself, single proprietorship po is owned by one people. Pagka corporation naman, meron ding one people o yung tinatawag na one-man corporation, meron na po yan. Pero usually, is owned by different incorporators na nag-aambagan sila ng kapital. However, ang kooperatiba ganun din, para siyang korporasyon, kaya lang ang kooperatiba, ang number one advantage po niya, yung tax exemption. Kasi halos tax-free po sila. That's it. Kaya po pagdating ngayon, sinabi ko sa inyo sa kanina sa Japan, yung pinakamalaking negosyo dyan is owned by a cooperative. Kasi lalo na pagdating sa bidding, imagine mo Ate Chairman, Vice, pag nag-bidding tayo, talo ko na agad kayo sa pricing. Kasi wala akong tax as a kooperatiba. Ayun po yun. Yung pala yun. Ganda interesting, Ang Sir Pan. laki ng yung pagsusulong nitong kooperatiba, laking impact nito sa ating mga grassroots, sa ating mga communities. Aligned ito sa transformative vision ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ay to alleviate yung kahirapan Yeah. na mabigyan sila ng, hindi tayo yung magtuturo lang kung paano sila, mabigyan lang sila ng paano sila mangisda, no? So, we are here promote what are the programs of the government. At isa nga po ito na sabi nga ng lahat, hindi kaya mag-isa. Dapat mag-group among yourselves, you form a cooperative. That way, meron pa kayo mas malakas na parang ano lang yan na siguro chairman, pang pinag-unite mo yung mga tao to form one business. Yes, so yun nga. Nasa Tama. isang kasabihan yan, Cherry. Mm. Sa ating mga Pilipino may kasabihan yan. Misa ko na rin nasabi yan sa mga anak ko na ang isang tingting ay madaling mabali. Pero kung kayo ay sama-sama, katulad nung naipaliwanag din natin nung tayo nag-orientation sa ating mga partners organization, sabi ko, kung tayo sama-sama, magbubuklod-buklod tayo, magiging matibay ang ating samahan. Pero yung nabanggit nga tama yung sinabi ni Sec Jen din, na management talaga ang kaya nagfe-fail, lalo na yung financial. Kung wala kang knowledge doon sa financial Management. system ng isang kooperatiba, kasi alam mo bang ang kooperatiba, ang CDA ay nagbibigay hanggang 20 bilyong kapital Wow. para sa mga kooperatiba. Kaya napakalaking bagay. Kaya ino-orient muna nila yan para tama kung ang makita ng CDA kung ano talaga ang iyong purpose sa pagtatayo ng kooperatiba, at kung tama yan, bibigyan kanila ng kapital. Ang galing. Terry, sa mga orientation ni SecGen, parati ko itong naririnig, yung synergy. Perhaps ito yung similar na word that describes what a cooperative means. SecGen, mabigyan mo nga ng konting input itong synergy na kasama sa ating acronym ng Blessed. Yes, actually yung synergy na yan, si Chairman ang nagpalit Originally yung site services. So sinabi ni Synergy. Chairman, since ang Team BBM 2022 coalition is composed of different organization. So ayan, in-inventory po natin yan, nalaman natin may mga SEC-registered organization, meron mga non-SEC-registered organization, at ini-establish natin yung kanilang capacity. So, alam naman natin na Vice na ang galing ng bawat isa ay laging magiging kulang, no? At magiging sobra naman to kung isa lang ang nagmamagaling. So, synergy, lahat ng katangian, yung positive, mga Sama-sama. positive traits pinagsama-sama dito natin sa synergy na to. So, we need to synergize to empower each other. No? So yung lakas ng isa, magaling siya sa ganitong aspeto, yung isa naman dito siya mas magaling. So pag pinagsama natin, yung galing ng isa, nagsama-sama, magaling yung buong organization na sa. That's very true. Sabay ko Yeah, lang, Cherry, no? Masigundan ko lang. Dapat Kaya natin dinagdagan din natin ng stewardship, kasi tayo yung mamamahala.
pinamamahalaan natin sila para alam nila yung hindi nila alam, maituro natin. Kaya pinagsama natin yung synergy at stewardship. Yun, kaya nga sa Blessed Movement, hindi 'to gawain ng isa lang. It's not a work of one Correct. person. Ayan, we are united, ayan, sa paggawa po. Kaya nga synergized, ano? And not only that, ang ganda na parang nire-recap ko lang yung sinasabi kanina, na talagang even the know-how, kasi hindi naman lahat alam natin in one sitting. So, tinutulungan natin na ma-educate at saka paano maka-take off yung ating mga hindi lang mga miyembro kasi tayo yung magiging kumbaga, ikaw na yung ano, ikaw na yung magiging model, eh. Ay, okay, nagawa nila, magagawa ko rin, 'di ba? Yun naman ang in the end, yun naman ang gusto nating makita ng mga Filipino, eh. May pag-asa ba? Meron. That's why we have to first of all trust din mag-trust, let's trust the government. And secondly, ayun, paano ka naman kumbaga kay one tamad, paano naman malalaglag yung mangga kung hindi mo pipitasin. So you have to do your part also. So we are just helping one another here para po isang part lang 'tong, sa cooperative, and we hope to see you guys. So yan, pinagbuklod-buklod na mga resources, pinagsama-sama na mga resources to drive in a common objective, which is yung bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ayan. Para sa bagong Pilipino. Kasi ano, panalo ito lagi gusto ko lang i-emphasize 'no, na wala naman, walang mawawala sa'tin kung tayo ay susuporta. The more na mas maganda na tayo maging positive na lang tayo dito sa pagsuporta natin sa gobyernong ito dahil tayo din naman ang magbe-benefit. Ano naman ang mangyayari sa'tin kung puro nega, nega, 'di ba? That's what I'm saying. So yung mga i-avail natin, 'di ba? Kung matalino tayong mga tao, i-avail natin ang mga serbisyo, ang mga oportunidad. Kasi minsan oportunidad lang ang wala, eh. Yung mga oportunidad na binibigay sa atin ng pamahalaan at ng mga of course, ng mga NGOs, mga ganyan, upang tayo po ay what? Prosper. Kasi yun naman ang gusto natin, maging prosperous kaysa, bakit ganito, bakit ganyan. It's not bad at all na tayo ay minsan nagiging critical sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero I think let's help ourselves first, 'di ba? Para tayo ay umangat. Kaya alam mo, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakasama ko, lalo na sa inyo. When I offered Vice Frank dito sa posisyon as Vice Chairman, nagpasalamat ako kasi walang kagatol-gatol. Okay, Chairman, We nakita share naman niya kasi kasi. the same vision. We came from a similar advocacy na group na promoting the programs of the government. So hindi na question 'yon na it's within me na kung mayroong mga ganong opportunities, welcome na welcome po sa akin 'yan, Chairman. Kaya si Cherry naman, kaya ako naman kinuha to dahil bukod sa matagal ko ng kasama, ibang klase mag-organisa ito. Nung ito ay naitalaga kong provincial chairman ng Team Vivian 2022 sa Ilocos, hindi lang yung Ilocos ang kanyang ginalawan. May mga area pa siya ibang ginalawan. Si Sekjen, subok na ito dahil kaya nga siya ang nagsabi sa akin na may programa tayo, chairman, na pwede nating pagsamahan. Kaya nung pinag-aralan ko, walang kaduda-duda. Sabi ko, tala, buuin natin yan. Gawin natin ng transition from Team BBM 2020 to coalition to Blessed Movement. And in fairness kay Chairman, ako naman magsasabi tungkol sa kanya, he has the eye talaga sa mga tamang tao na ilalagay sa mga strategic na mga responsibilities. And not only that, binibigyan niya ng pagkakataon yung mga tao na mag-ano din, kumbaga lumipad. 'Di ba umalagwa ka on your own, hindi dahil alam ko na nilagay ka sa isang responsibility dahil kaya mo 'yan. Hindi yung ano 'no, hindi yung nag-aano siya, yung nagdidikta-dikta ng something. And not only that, at ulit, yan si chairman at pati na din po 'tong mga kasama natin dito, nakaka-inspire sila, eh. Because they have the heart talaga ng servant leadership. Yang mga servant leaders po ang mga kasama natin dito, talagang nakakatusok ng puso na 'pag nag-uusap kayo, all you have in mind is talaga mapabuti ang ating mga mamamayan. Yun naman po ang role natin talaga sa society, 'di ba? Na ating i-build up ang ating society, ating pa pa
yung i-ano natin siya, no? Ano I-uplift. yun? Uplift. Uplift our society. Yun naman ang role natin talaga dito. And Ay, I'm very fortunate na kasama ko po at I'm very blessed na kasama ko po ang ating mga officers dito. Guided tayo lahat. Tayo Yes, lahat Yeah. kayo. that's Remember, so. Cherry, No. tayo gumawa ng prayer ng Blessed Movement. Yes, napakaganda ng prayer na yon. Talagang from the heart yan. Talagang yan yung ating sinasabi ng ating puso na yun ang ating vision. Kasi pag naka-align, di ba? Secgen, Vice Chairman, naka-align ang isip mo, ang puso mo, di ba? Doon magfa-follow yung body mo din eh. At yun ang ginagawa natin dito. At kami po ay nagpapasalamat po sa nakikiisa sa Blessed Movement, sa ating sa mga partners natin, partner agencies also, interagency partners, even the multi-sectoral partners na atin pong nakakasama dito. In the end po ay doon po tayo patungo sa isang bago at matatag na Pilipinas. at isang pinakapangunahing objective ng Blessed Movement ay yung siguro si Section ang maaring makapagbigay nito. Itong ginagawa nating show, it's one way of disseminating information. Kasi kadalasan sa mga orientation natin, tinatanong natin ang ating mga members, ano at sino ba rito sa inyo nakapag-avail ng program ng ating gobyerno? Alam niyo ba mga kaibigan, walang ni isang nagtaas ng kanyang kamay. Yes. Because of that, walang information na naipamimigay, naipamamahagi. Not because walang services, but because hindi alam paano. Di ba So po? that's one of the reason why we put up this show, and we are so grateful and honored na maging kabahagi ng Bagong Pilipinas Studios at nagkaroon kami ng platform para maibigay namin at mai-share namin sa ating mga members at other viewers ano man ang mga programa ng ating mahal na Pangulo, ang Blessed Movement ay ito po yung aming platform. Yes. Tama yun, Vice, no? Actually, yung Blessed Movement, kaya may karugtong siya, di ba? May acronym na Blessed. Tapos Pakisabi nga ulit po yung blessed, ibig sabihin. bagong lipunan, enhance synergy and stewardship for economic development. So, yung word na economic development, lalo na yung word na movement. So, we are a prime movers na hindi ito yung traditional na people's organization o isang NGO na narehistro lang, tapos recruit ng member, ganyan, puro ganun lang ginagawa. Tayo hindi tayo yung natatapos sa after the campaign or the election. So tayo gusto natin, meron tayong output. No, ano yung mga major output natin dito? Dalawa yun, Vice, yung major program natin, yung major goal. Number one dyan, yung word na economic development. So gusto natin ma-uplift yung economic status, no, na naka-inline tayo doon sa ambition natin 2040. And Vice, siguro yung naalala mo, no, yung ambition natin 2040 is a 25 years master plan na pinag-aralan ng lahat ng national agencies Na natin. magagaling. Oh, lahat ng imagine mo, Ate experts. Cherry, 2016 pa nagsimula yung ambition natin 2040. More than ano na siya tumatakbo, 8 years na. Pero tanongin mo ang bawat Pilipino, kahit yung mga nandiyo tayo ngayon nakikinig, kung narinig nyo na yung ambition natin 2040. Wala Kaya- pa. Wala. Wala. Kaya nga yun eh. Kaya nga, di ba, Sek, pinaiksi yun ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ito maging hanggang 2028 na lang. Kaya ito. Tulungan natin. Yun ang tama. Tumutulong tayo para Magtulungan mapalaganap natin kung Yes, ano sir. yung mga programa ng ating gobyerno para sa ikauunlad ng bawat Pilipino. Pero bago tayo matapos ngayon, gusto ko lang ipaalam sa ating mga partners organization na tayo ay merong event sa September 27 dyan po sa Leyte. At sa October 12 po, nandun Leyte. naman po tayo sa Isabela, sa Santiago, Isabela. Abangan. Oo. Kailan abangan. yun? Yung sa Isabela, pwede ko doon. Sa October 12. So, September 27 and October 12. So, abangan niyo po kami doon sa aming regional tours. Yes, Magkakandak po kami ng oath-taking and induction ng mga officers. officers. Kita-kits Ng po. ating partners organization. At Cherry, remind din natin, Vice, yung ating mga participants sa October 2 na pre-orientation. Yung pre-orientation nagaganapin ng CDA mismo, mandatory po kasi yan.
Na One you step. you cannot join a cooperative, you cannot apply pag hindi ka dumaan sa pre-orientation. So ito po limited lang. Sabi ko nga kay chairman, maganda sana kung marami. Pero para maging quality yung ano, yung orientation ni ASEC Lasaga, gawin natin minimum lang chairman 10 organization. Okay. But nevertheless, yung 10 organization na yan, magdadala na sila ng 15 officers each organization. Dami na nun. Kasi ayun ang magiging incorporator. So ayun na, seryoso tayo. Hindi tayo yung aaten lang sila just to experience. Talagang mag-a-apply na sila as cooperative. I Okay. see. Very nice, Sige, very nice. paano? To wrap things up, Cherry, Okay. siguro bigyan natin ng Batian portion. Before batian and parting words And from parting words. our guests. Okay. Marami pa tayong partners organization. Medyo nakalimutan ko yung ating mga Listahan. listahan ano. Pero ganun pa man kayo ay may pa-plus natin, yung lahat ng logo ng ating partners organization. So, yun lang, sana magkita-kita tayo, yung mga partners organization natin, may mga officers na kayo sa region nyo, at kami yung bababa para hindi na po kayo gumastos pa. Kami na po yung pupunta po sa mga lugar nyo. Magandang araw po. Cherry, ikaw. Paalam mo Vice. si Sir. Check pala. Ayun, siguro po request natin, invite natin sila dito na mag-guest din yung mga parallel organization dito. Yes. At least random. Yeah. No, at least ma-promote din nila on their level. Ano yung mga local activities ginagawa That's nila sa true. within Best their practices na organization. dyan. No? Or, better yet, take a video kung wala kayong time. Take a video and then i-insert Upload. natin. Yes. Okay. Sir Frank? So muli po, kami po ay nagpapasalamat sa Bagong Pilipinas Studios sa pagbibigay ninyo ng platform for us to disseminate this information. At muli po, sa maraming salamat sa tiwala sa ating chairman na tayo nabigyan ng pagkakataon na i-share ang ating mga talent dito, Cherry. Yes, So, thank you Sir Frank. And tayo po ay magtulungan, sama-sama po tayo. Ito po si Cherry Morianes de Romal na nagsasabing, tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Blessed Blessed tayo! tayo!